Ang DepEd ay naglalayong maisakatuparan sa lalong madaling panahon ang implementasyon ng Comprehensive Sexuality Education or CSE. Ano nga ba ang Comprehensive Sexuality Education? Ang Comprehensive Sexuality Education or CSE ay isang proseso ng pagtuturo at pag-aaral na nakabatay sa kurikulum tungkol sa nagbibigay malay, emosyonal, pisikal at panlipunang aspeto ng sexualidad. Ano nga ba ang legal basis ng Comprehensive Sexuality Education or CSE? Ang implementasyon ng Comprehensive Sexuality Education ay tinutugunan ng DepEd Order No. 31 Series 2018 na inilabas alinsunod sa batas sa responsableng pagpapalaki ng pamilya at reproduktibong kalusugan ng 2012. Ang patakaran ay nagbibigay ng kahalagahan sa tamang edad at pag-unlad ng edukasyon sa kalusugan ng reproduktibo na dapat ituro sa mga institusyong pang-edukasyon at pinag-uutos ng DepEd na bumuo ng curriculum para sa paggamit para sa mga pampublikong paaralan. Ano nga ba ang mga layunin ng CSE? Una, bigyan ng halaga ang kapakanan, kalusugan at dignidad ng mga kabataan. Pangalawa, paglinang ng pag-uugali, asal at paggalang sa kapwa at lipunan. Pangatlo, isaalang-alang ang tamang pagpili para sa kanilang kapakanan. At ang panghuli, tiyakin na maiintindihan ang karapatan ng mga kabataan. Ano-ano ang mga katangian ng CSE? Scientifically accurate. Dahil may mga pananaliksik, katotohanan at ebidensya na isinagawa patungkol dito sa buong mundo. Age and developmentally appropriate. Naangkop sa edad at pag-unlad na may nilalaman at mga kasanayan na lumalago sa pagiging abstract at malinaw sa edad at antas ng pag-unlad ng mga mag-aaral. Ito rin ay dapat na tumatanggap ng pagkakaiba-iba ng pag-unlad na umaangkop para sa mga mag-aaral na may pagkakaiba-iba sa pag-unlad ng kognitibo at emosyonal. Curriculum-based. Pagsunod sa isang nakasulat na curriculum na kinabibilangan ng mga pangunahing layunin sa pagtuturo at pagkatuto. At ang paghahatid ng malinaw na nilalaman at kasanayan sa isang nakabalangkas na paraan. Comprehensive. Ang komprehensibong aspeto ng CSE ay tumutukoy sa lawak, lalim at pagkakapare-pareho ng mga paksa kumpara sa mga one-off na aralin o interbensyon. Tinutugunan ng CSE ang mga isyu sa kalusugang sexual at reproductive. Based on gender equality. Ang pagsasama ng pananaw ng kasarian sa buong CSE curriculum ay mahalaga sa mga epektibong programa ng CSE. Sinusuri ng CSE kung paano maimpluwensyahan ng mga pamantayan ng kasarian ang hindi pagkakapantay-pantay at kung paano makakaapekto ang hindi pagkapantay-pantay sa pangkalatang kalusugan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Pati na rin ang mga pagsisikap na maiwasan ang mga issue tulad ng HIV, STD, at maagang hindi sinasadyang pagbubuntis. Nag-aambag ang CSE sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng pagbuo ng kamalayan sa sentralidad at pagkakaiba-iba ng kasarian sa buhay ng mga tao. Pagsusuri sa mga pamantayan ng kasarian na hinubog ng mga pagkakaiba-iba at pagkakatulad ng kultura, panlipunan at biolohikal at sa pamamagitan ng paghikayat sa paglikha ng magalang at patas na relasyon batay sa empatiya at pag-unawa. Culturally relevant and content appropriate. Ang CSE ay dapat maihatid sa konteksto ng hanay ng mga halaga,
paniniwala, at karanasan na umiiral kahit sa loob ng iisang kultura. Binibigyan daan nito ang mga mag-aaral na suriin, maunawaan at hamunin ang mga paraan kung saan nakakaapekto ang mga kultural na estruktura, pamantayan at pag-uugali sa kanilang mga pagpili at relasyon sa loob ng iba't ibang setting. Transformative. Nakakaapekto ang CSE sa buong kultura at komunidad, hindi lamang sa individual na nag-aaral. Maaari itong mag-ambag sa pagunlad ng isang patas at mahabagin na lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga individual at komunidad. Pagtataguyod ng mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip at pagpapalakas ng pakiramdam ng pagkamamamayan ng mga kabataan. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga kabataan na tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang sariling mga desisyon at pag-uugali at kung paano sila makakaapekto sa iba. Binubuo nito ang mga kasanayan at saloobin na nagbibigay daan sa mga kabataan na tratuhin ang iba ng mga may paggalang, pagtanggap, pagpaparaya at empatiya, anuman ang kanilang interes, lahi, panlipunan, ekonomiya o katayuan sa relihiyon, kapansanan, oryentasyon sexual, pagkakakilanlan o pagpapahayag ng kasarian o mga katangian ng kasarian. Bakit nga ba kinakailangang ipatupad ang CSE? May sense of urgency ang pagpapatupad ng CSE dahil sa mga ganitong pangyayari. Una na dyan ay ang pagtaas ng bilang ng maagang pagbubuntis o teenage pregnancy. Sumunod ay ang pagdami ng bilang ng mga karahasan sa mga kabataan. At ang panghuli ay ang pagtaas ng kaso ng HIV lalo na sa mga kabataan. Sino-sino ang mga inaasahang magpapatupad nito? Pamahalaan, paaralan, mga guro, mga ahensya na nagbibigay serbisyong pangkalusugan, mga magulang. Ano-ano ang mga gampanin ng mga magulang sa pagpapatupad ng CSE? Bilang mga magulang, tayo ay may mga responsibilidad sa ating mga anak. Tungkulin ng mga magulang o tagapangalaga na paigtingin ng ugnayan ng magulang sa anak tungkol sa sexualidad, pagtataguyod ng kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga anak. Pagsuporta sa antas ng kaginhawaan ng inyong mga anak at pagtalakay sa mga isyu na may kaugnayan sa sexualidad. Pagpapanatili ng bukas na komunikasyon sa paaralan tungkol sa programa sa edukasyong sexualidad na nakabase sa paaralan. Dumalo sa mga pagpupulong tulad ng Parent-Teacher Conference. Bawat magulang ay maaaring maging kasangkapan upang magturo at magbigay ng impormasyon kaugnay sa sexualidad. Tandaan, ang mga polisiyang ito ay matagumpay na maisasakatuparan kung ang bawat isa ay magtutulungan.